So ayun, magandang hapon sa ating guys. Time check 1400. So ang agenda natin ngayong araw is nasa bahay tayo. Tayo ay magme-maintenance ng ating fishing reel. So napasaba kasi ito sa mga ilang fishing spot na maputik, may tubig na halos nakasawsaw na siya sa tubig. So tara at samahan nyo ako mag-maintenance tayo ng ating reel. Papakita ko din sa inyo kung paano ako maglinis ng aking reel. And then disclaimer lang po, hindi ako professional. Sinishare ko lang po kung ano yung mga kakayahan ko at mga alam kong gawin. So tara. So ayan guys, ayan na nga po pala ang ating mga components ng ating fishing reel, which is yung mga bolts, body parts, rocker arm, spool, drag lock, siyang drag. So ang gamit ko lang po lang is ito po. So ayan guys, na-open na natin ang ating reel. So ayan yung makikita nyo sa loob niya, yung kanyang gear rings. Hindi natin siya pwedeng paikutin kasi baka lumabas. So focus lang natin dito. As you can see, ayun yung kanyang mga granahe. Then dito, ito ang nagpapaikot. Yung wheel na to, dito nilalagay yung arm extension. So yung arm extension na yun, yun yung magpapaikot dito sa wheel na to para umikot to. Then siya ang magpapaikot dito ngayon sa ating push rod ng ating reel. So tara, patuloy uli natin. So ayan guys, balik na natin siya sa kanya dating forma. Makikita niyo naman, smooth na siya ulit. Pre-wheel check. Diba, smooth, lock, and lock. Open, lock. Okay, so ang brand nga pala ng gamit nating reel is ano ba siya? Purple Wing. So hindi naman siya branded, pero para sa akin okay na to. Wala kasing budget pambili ng mga branded na medyo pricey. So sa market, sa online, hindi naman siya gano'ng kamahalan. So nagre-range lang siguro siya ng mga 500, 400 something. Depende sa shop. So ibabalik na natin siya sa kanyang spool. Ito ang kanyang spool. Ang series nga pala ng gamit natin ay PW3000 series. So pwede na siyang pandagat, pwede siyang pang ilog-ilog, ganyan. So kakabit na natin ang kanyang gearing washer. Okay, so paglagay natin ulit yan, huwag natin kalimutan yung kanyang lock. Then lalagyan ulit natin yan ng ating langis. So para mabawasan yung friction pag nakikipaglabang ka sa isda. So adjust lang natin yung lock. Okay, ilapat lang natin doon sa washer. And then spool, meron kasing clicker sa loob yan. As you can see, makikita nyo yung side na yun, yung may bakal. So lalagyan din natin yun para ma-prevent siya sa mga kalawang, ganyan. So kasalpak nyo lang siyang pag ganyan, just follow the guide. Kaya kumarin nyo ang pre-wheel nya, crunchy. Gamit ko na siya almost siguro 1 year na, kaya assured ko sa inyo matibay. Depende lang siguro sa gumagamit. Ako kasi maalaga ako sa mga gamit like mga rods,
mga old rod ko nandito pa hanggang ngayon, buhay pa din. So, yan. Lalagyan na natin ang kanyang lock. Adjuster ng drag. Papansin nyo lang po ang pihit. Huwag masyado mahigpit. Yan na po ang kanyang drag. So, tapos yung lock ng kanyang drag, ibabalik natin ang bolts. So,